Ang mga letra ay tila may sariling buhay, sumasayaw sa kanyang paningin, nanunuya. Hindi ito isang ordinaryong sulat. Ito ay isang hatol. Isang taning sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Isang pako sa kabaong ng pangalang Valderrama na pilit niyang pinangangalagaan. Nasa loob siya ng kanyang Mercedes-Benz, ang amoy ng mamahaling leather ay humahalo sa hanging nagmumula sa air conditioner. Sa labas, ang init ng tanghaling tapat sa Makati ay tila kayang tumunaw ng aspalto. Ngunit sa loob ng sasakyan, sa gitna ng karangyaan, isang nakapanlalamig na yelo ang unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Ang sulat na hawak niya, na halos malukot sa higpit ng kanyang pagkakahawak, ang nagdala ng inbyerno sa kalagitnaan ng tag-araw. Ito na ba ang katapusan, Papa? Tanong niya sa sarili, ang mga mata ay nagsisimula ng manlabo. Ibinigay ko na ang lahat. Isinakripisyo ko na ang lahat. Pero bakit parang kulang pa rin? Isang taon. Isang taon na mula nang pumanaw ang kanyang amang si Don Ricardo Valderrama, ang haligi ng kanilang pamilya at ng Valderrama Holdings. Iniwan ito sa kanya at sa kanyang ina, si Dona Elvira, ang isang imperyong akala ng lahat ay hindi kayang gumuho. Ngunit ang hindi alam ng publiko, ng mga kaibigan at lalong-lalo na ng kanilang mga karibal sa negosyo, ay ang katotohanang matagal nang may bitak ang mga pader ng kanilang imperyo. Ang Valderrama Holdings ay nalulunod sa utang. Isang sikretong pilit nilang itinatago sa likod ng mga ngiti sa mga social events at ng mga mamahaling kasuotan. Bawat araw ay isang pag-arte. Bawat umaga ay isang pakikipaglaban. At ang sulat na ito ang hudyat na malapit na silang matalo sa laban. Ang mansyon na kinalakihan niya, ang tahanang puno ng alaala ng kanyang ama, ay malapit nang mawala sa kanila. Isang malakas na busina mula sa likuran ang gumising sa kanya mula sa masamang panaginip. Berde na pala ang ilaw sa traffic light. Mabilis niyang pinunasan ang luhang nagbabadyang pumatak, inilagay ang sulat sa passenger seat, at dahan-dahang inapakan ang silinyador. Kailangan niyang makarating sa bangko. Kailangan niyang makiusap. Magmakaawa kung kinakailangan. Ipapangako niya ang kahit ano para lang sa isa pang palugit. Isa pang pagkakataon. Ang kanyang isip ay lumilipad, nag-iisip ng mga posibleng solusyon, ng mga taong maaaring lapitan, ng mga ari-ari ang maaaring isanla. Napuno ng desperasyon ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Hindi niya napansin ang pagbabago ng kulay ng ilaw sa kanyang unahan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ama, nakangiti sa isang lumang litrato sa kanyang isipan, nagtitiwala. Hindi kita bibigin, Papa. Sa pagbulong niya ng pangakong iyon, buong diin niyang tinapakan ang silinyador, kasabay ng paglipat ng ilaw mula sa dilaw patungong pula. Isang nakabibinging tunog ng preno ang pumunit sa hangin. Isang itim na jeepney ang biglang lumiko upang iwasan siya, ang mga gulong nito ay gumuhit ng itim na marka sa kalsada. Napapikit si Ara, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela, ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang bahagyang yugyog ng kanyang sasakyan, ngunit walang malakas na pagbangga. Pagmulat niya ng mata, ang lahat ay tila huminto. Ang mga sasakyan sa paligid ay nakatigil. Ang mga taong naglalakad ay napalingon sa direksyon niya. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang figura ang papalapit sa bintana ng kanyang sasakyan. Nakasuot ito ng uniforme ng isang traffic enforcer. Hindi. Hindi ngayon. Wala akong panahon para rito, galit na bulong ni Ara sa sarili. Tatlong magkakasunod at matatag na katok ang narinig niya sa salamin ng bintana. Dahan-dahan, na maihalong inis at pagmamataas, ibinaba niya ito. Isang binatang lalaki ang bumungad sa kanya. Hindi ito ang tipikal na traffic enforcer na nakikita niya araw-araw. Maayos ang gupit ng buhok nito, malinis ang uniforme, at ang tindig ay diretso at puno ng otoridad. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang mga mata nito. Seryoso. Kalmado. At walang bahid ng pagka-intimidate sa kinang ng kanyang Mercedes-Benz. Good afternoon, ma'am, magalang na bati ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at matatag. Lisensya at rehistro po ng sasakyan. Hindi sumagot si Ara. Sa halip, tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi mo ba alam kung gaano kakaabala? Mataray niyang tanong. I was in hurry. May emergency ako. Naiintindihan ko po, ma'am, sagot ng enforcer, hindi na tinag sa kanyang tono.
Ngunit ang pagmamadali niyo po ay muntik nang maging sanhi ng isang malaking aksidente. You ran a red light. Malinaw po ang paglabag ninyo. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay nagsimulang humalo sa kanyang desperasyon at ang resulta ay isang nakasusunog na galit. At sino ka para sabihin sa akin yan? Alam mo ba kung sino ako? Ito ang kanyang karaniwang sandata. Ang pangalang Valderrama. Ang kapangyarihang kaakibat nito. Kadalasan, sapat na iyon para umatras ang sinuman. Ngunit hindi ang lalaking ito. Bahagyang kumunot ang noo nito, tila pinag-aaralan siya. Ang pagkakakilanlan niyo po, ma'am, ay hindi magpapabago sa kulay ng traffic light. Pakiusap po ang lisensya at rehistro ninyo. Wala akong panahon para rito, giit ni Ara, habang dinudukot ang kanyang wallet. Kumuha siya ng 3 bughaw na 1,000 piso at inabot ito sa lalaki. Here. Para sa abala. Just let me go. Ang mga mata ng enforcer ay lumipat mula sa kanyang mukha, patungo sa perang nakalahad. Sa isang iglap, nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang kalmadong otoridad ay napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas malamig. Tila nasaktan niya ang isang pride na hindi niya inaasahan. Hindi nito kinuha ang pera. Sa halip, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ma'am, bukod po sa paglabag sa batas trapiko, yan pong ginagawa ninyo ay bribery. Mas mabigat na kaso po yan. Natigilan si Ara. Walang epekto ang kanyang pera. Walang epekto ang kanyang pangalan. Sino ba ang lalaking ito? Okay, fine, singhal niya, ibinalik ang pera sa wallet at padabog na kinuha ang kanyang lisensya. Bilisan mo. I don't have all day. Kinuha ng enforcer ang kanyang lisensya at bumalik sa kanyang motorsiklo na nakaparada sa gilid. Mula sa kanyang side mirror, pinanood siya ni Ara. Nakita niya itong nagtatype sa isang handheld device. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang 1 oras. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang kabiguan, sa bangko, sa kalsada, sa buhay. Pagkaraan ng ilang minuto na parabang isang kawalang hanggan, bumalik ang enforcer. Inabot nito sa kanya ang isang piraso ng papel, kasama ang kanyang lisensya. Isang traffic violation ticket. Ito na po ang ticket ninyo, ma'am, sabi nito sa parehong formal na tono. Maaari niyo po itong bayaran sa loob ng 7 araw. Mag-ingat po kayo sa pagmamaneho. Hindi makapaniwala si Ara. Sa lahat ng problemang kinakaharap niya, dinagdagan pa ng isang walang kwentang traffic enforcer ang kanyang pasanin. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng pagiging walang kapangyarihan, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Padabog niyang kinuha ang tiket at ang lisensya, hindi na muling tumingin sa lalaki. Walang salitang pasasalamat o paalam. Tinaas niya ang bintana ng kanyang sasakyan, inilagay ang gear sa drive, at pinaharurot ito paalis, iniwan ang enforcer na nakatayo sa gitna ng usok at ingay ng syudad. Habang papalayo, hindi niya mapigilang sumulyap sa kanyang rearview mirror. Inaasahan niyang makikita ang isang ngiting mapanlait o isang ekspresyong nagtatagumpay sa mukha ng enforcer. Ngunit ang nakita niya ay iba. Nakatayo pa rin ito roon, hindi gumagalaw, nakatingin sa direksyon ng kanyang papalayong sasakyan. Ngunit ang ekspresyon nito ay hindi galit o masaya. Ito ay malungkot. Malalim. Puno ng isang emosyon na hindi niya mawari. Para bang ang pagtatagpo nila ay nagbukas ng isang lumang sugat sa kalooban nito. Ipinilig ni Ara ang kanyang ulo. Ano bang pakialam ko? Isa lang siyang hamak na traffic enforcer. Ngunit kahit anong pilit niyang pagwaksi, ang imahe ng mga mata nitong puno ng lungkot ay nanatili sa kanyang isipan. Sa kabilang dako, naiwang nakatayo sa gilid ng kalsada si Marco de Leon. Pinanood niya ang pagliliit ng mamahaling sasakyan hanggang sa tuluyan itong maglaho sa trapiko. Huminga siya ng malalim, ang bigat ng buong mundo ay tila muling pumatong sa kanyang mga balikat. Tiningnan niya ang pangalang nakarehistro sa kanyang ticketing device. Isang pangalan na naging sanhi ng kanyang mga bangungot sa loob ng maraming taon. Isang pangalan na sumira sa kanyang mga pangarap at nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa gitna ng ugong ng mga sasakyan at sigaw ng mga tao, halos pabulong niyang binigkas ang pangalan, ang bawat pantig ay may bigat ng isang multo mula sa nakaraan. Arabella. Valderrama.
Ang araw ay unti-unting namamaalam sa siyudad ng Maynila. Ang matinding sikat na kanina ay nagpapasakit sa balat ay napalitan na ng isang mapulang kulay kahel na liwanag sa kanluran. Para kay Marco de Leon, ang paglubog ng araw ay hudyat ng pagtatapos ng isa na namang mahabang araw ng pakikipagbuno sa init, usok, at walang katapusang pasensya. Habang ibinabalik niya ang kanyang handheld device sa lalagyan at inaayos ang kanyang uniforme, ang imahe ng babae sa loob ng Mercedes-Benz ay muling sumagi sa kanyang isipan. Arabella Valderrama. Ang pangalan pa lang ay may bigat na, parang isang marangyang pabango na nanunuot at nag-iiwan ng marka. Ngunit para kay Marco, ang marka ay hindi kaaya-aya. Ito ay isang peklat. Ini-start niya ang kanyang ngunit maasahang motorsiklo. Ang ugong ng makina nito ay salungat sa katahimikan na nagsisimulang bumalot sa kanyang pagkatao. Sa buong maghapon, naging abala siya sa pagmamando ng trapiko, sa pagtugon sa mga tanong, at sa pagharap sa iba't ibang uri ng motorista. Ngunit ngayong mag-isa na lamang siya, ang pader na kanyang itinatayo sa paligid ng kanyang damdamin ay unti-unti nang gumuho. Ang pagtatagpo nila kanina ay hindi isang simpleng engkwentro sa kalsada. Ito ay isang paghampas ng alon mula sa isang karagatan ng nakaraang pilit na niyang tinatalikuran. Ang pagmamataas sa mga mata ni Arabella, ang paraan ng pag-aalok nito ng pera na para bang lahat ng bagay at tao ay may presyo, iyon ang mundong matagal na niyang kinamuhian. Ang mundo ng mga Valderrama. Ang biyahe pa uwi ay pamilyar na sa kanya. Mula sa malapad at sementadong mga kalsada ng Makati, unti-unting nagiging masikip at bako-bako ang daan patungo sa kanyang inuupahang apartment sa isang simpleng distrito ng Maynila. Ito ang dalawang mukha ng syudad na araw-araw niyang tinatawid, ang mayaman at ang simple, ang makapangyarihan at ang nagsusumikap. Pagpasok niya sa kanyang maliit na silid, ang unang bumungad sa kanya ay ang katahimikan. Isinabit niya ang kanyang susi at helmet sa pako sa likod ng pinto. Ang pagod ng buong araw ay nagsimulang manuot sa kanyang mga buto. Ang kanyang silid ay simple. Isang kama, isang maliit na mesa at upuan, isang aparador, at isang hilera ng mga libro sa isang lumang estante. Walang anumang karangyaan. Ngunit sa ibabaw ng mesa, nakatayo sa isang murang picture frame, ay isang bagay na sumisimbolo sa buhay na sanay ay naging kanya. Ang kanyang diploma. Bachelor of Science in Civil Engineering. Cum laude. Hinaplos niya ang salamin ng frame, ang mga daliri niya ay gumuhit sa kanyang pangalan, Marco L. de Leon. Isang pangalang dati puno ng pangako at pangarap. Isang pangalan na dapat sana ay nakaukit na ngayon sa mga helmet sa construction site o sa mga blueprint ng mga nagtataasang gusali. Ngunit ang pangalang iyon ay nabahira ng isang trahedya, isang gabing umulan ng malakas at bumago sa lahat. Naaalala pa niya ang gabing iyon. Ang malakas na buhos ng ulan na humahampas sa windshield. Ang madulas na kalsada. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang rumaragasang truck na biglang sumulpot mula sa kung saan, kumain sa kanyang linya. Ang biglaang pagkabig niya ng manibela ang nakabibinging tunog ng nagkikiskisang metal ang pagbasag ng salamin at isang pangalan na isinisigaw ng mga tao sa paligid. Valderrama. Yung sasakyan ng mga Valderrama. Napapikit si Marco, itinaboy ang alaala. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang tunog at ang takot ay sariwa pa rin, na parang kahapon lang nangyari. Bagamat napawalang sala siya sa korte, dahil sa testimonya ng ilang saksi tungkol sa misteryosong truck, ang bigat ng konsensya ay isang sentensyang habang buhay niyang pinapasan. Iniwan niya ang kanyang mga pangarap, tinanggap ang anumang trabaho para mabuhay at para pagbayaran, kahit sa sarili niya lang, ang isang buhay na nawala. Ang pagiging traffic enforcer ay isang paraan para manatili sa kalsada, isang paalala sa kanyang kasalanan, at isang paraan upang magsilbi at siguraduhing walang ibang mararanasan ang sinapit niya. Kaya nang makita niya si Arabella Valderrama kanina, ang anak ng lalaking nasa kabilang sasakyan noong gabing iyon, isang komplikadong emosyon ang naramdaman niya. Galit sa pagmamataas nito, ngunit awa sa hindi nito alam na kahungkagan. At higit sa lahat, isang pamilyar na bigat ng pagkakasala. Nagpasya siyang maligo para mahugasan ang pagod at ang masasamang alaala. Ngunit habang naglalakad siya pabalik mula sa banyo, isang kakaibang amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Amoy usok. Sunog. Mabilis siyang dumungaw sa bintana.
Sa di kalayuan, sa direksyon ng eksklusibong subdibisyon na kanyang dinaanan kanina, isang malaking haligi na maitim na usok ang pumapailan lang sa kalangitan. Sa ilalim nito, isang nakakatakot na kulay kahel na liwanag ang kumikinang, sumasayaw na parang isang demonyo sa dilim ng gabi. Kasabay nito, narinig niya ang papalapit na tunog ng mga sirena ng bumbero. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. Mabilis niyang sinuot ang isang simpleng t-shirt at pantalon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang malakas na puwersa ang humihila sa kanya, papalapit sa pinangyayarihan ng sunog. Muli niyang kinuha ang susi ng kanyang motor at mabilis na lumabas ng apartment. Habang papalapit siya, papalakas ng papalakas ang sigawan ng mga tao at ang ingay ng mga sirena. Ang amoy na nasusunog na kahoy at plastik ay tumitindi. At nang tuluyan na siyang makarating sa lugar, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang nagliliyab na istruktura ay hindi isang ordinaryong bahay. Ito ay isang mansyon. Isang mansyon na pamilyar sa kanya mula sa mga balita at mga lumang artikulo ng dyaryo na paulit-ulit niyang binasa. Ang mansyon ng mga Valderrama. Nakatayo sa gitna ng kalsada, napapalibutan ng mga usisero at mga emergency responders, naramdaman ni Marco ang panlalamig sa kabila ng matinding init na nagmumula sa apoy. Tadhana. Isang malupit na tadhana ang tila naglalaro sa kanilang mga buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang ilang kasambahay na umiiyak sa gilid ng kalsada. May isang babaeng sumisigaw. Si Doña Elvira. Nasa loob pa si Maam. Sa may library sa ikalawang palapag. Ang puso ni Marco ay bumilis. Doña Elvira. Ang balo ni Don Ricardo. Ang ina ni Arabella. Tumingin siya sa mga bombero. Abala sila sa pag-apula ng apoy mula sa labas, sinusubukang kontrolin ang pagkalat nito. Masyadong mapanganib na pumasok. Ngunit ang mga sigaw ng kasambahay ay tumatago sa kanyang kaluluwa. Nasa loob pa si Maam. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Nawala ang kanyang nakaraan. Nawala ang pangalang Valderrama. Ang tanging natira ay ang isang buhay na kailangang iligtas at ang isang lalaking alam ang ibig sabihin ng mawalan. Bago pa man siya mapigilan ng sinuman, tumakbo siya papalapit sa nagliliyab na bahay. Sir, bawal po. Delikado, sigaw ng isang security guard. Ngunit hindi siya nakinig. Ibinasa niya ang kanyang t-shirt gamit ang tubig mula sa isang hose na nakakalat sa damuhan, itinakip ito sa kanyang ilong at bibig, at sumuong sa apoy. Ang init sa loob ay nakapapasok. Ang usok ay makapal at mahapdi sa mata. Ang tunog ng nababasag na salamin at bumabagsak na kahoy ay nakabibingi. Sinunod niya ang direksyon na itinuro ng mga kasambahay, umakyat sa engrandeng hagdanan na unti-unti nang nilalamon ng apoy. Doña Elvira, sigaw niya, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa usok. May tao po ba rito? Isang mahinang ubo ang kanyang narinig mula sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Sinipa niya ang pinto ng library. Bumungad sa kanya ang isang babaeng may edad, nakaupo sa sahig, hirap na huminga at napapalibutan ng makapal na usok. Si Doña Elvira. Halika na po, Maam. Ilalabas ko po kayo, sabi ni Marco habang inaalalayan itong tumayo. Ang mga papeles ang safety. Hirap na sabi ng matanda. Wala na pong panahon, Maam. Mas mahalaga po ang buhay ninyo. Binuhat niya ang babae na halos walang malay dahil sa paglanghap ng usok. Ang bigat nito ay hindi gaanong naramdaman ni Marco, pinalitan ng adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Maingat ngunit mabilis, tinahak niya ang daan pabalik. Ang hagdanan na kanyang inakyatan kanina ay mas delikado na ngayon, ang ilang bahagi nito ay nagsisimula ng magliyab. Kumapit po kayo ng mahigpit, bulong niya sa matanda, kahit hindi siya sigurado kung naririnig pa siya nito. Bawat hakbang pababa ay isang pakikipagsapalaran. Ang init ay tila bumabalot sa kanyang balat, at ang usok ay nagpapahirap sa bawat paghinga. Ngunit sa kanyang isipan, iisang bagay lang ang malinaw, kailangan niyang mailabas ang ina ni Arabella mula sa impyernong ito. Hindi niya hahayaang may isa pang Valderrama na masawi habang siya ay naroroon. Hindi na muli. Nang sa wakas ay marating nila ang pangunahing pinto, isang malakas na pagbagsak ang narinig nila mula sa itaas. Isang bahagi ng kisame ang gumuho, kasama ang nagliliyab na chandelier, at bumagsak ito sa mismong lugar na kanilang pinanggalingan segundo lang ang nakalipas.
Napahinto si Marco, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa takot at sa pasasalamat na nakaabot sila sa tamang oras. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ang sarili palabas, patungo sa sariwang hangin ng gabi. Ang pagbabago mula sa nakasasamang init patungo sa mas malamig na hangin sa labas ay biglaan, at napaluhod siya sa damuhan, inihiga ng maingat si Doña Elvira, habang siya ay humahabol sa kanyang hininga. Agad siyang pinalibutan ng mga tao. Ang mga paramedic ay mabilis na lumapit dala ang isang stretcher at oxygen mask, habang inaasikaso nila ang matanda, si Marco ay nanatiling nakaluhod, umuubo, ang kanyang mukha at mga braso ay nangingitim dahil sa abo at usok. At sa sandaling iyon, isang pamilyar na Mercedes-Benz ang humarurot at biglang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto nito at isang babae ang lumabas, tumatakbo papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipintang takot at pagkataranta. Ang mamahalin niyang damit ay nagusot at ang kanyang perpektong ayos ay wala na. Si Arabella. Mama! Mama, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-aalala. Nakita niya ang kanyang ina na isinasakay sa stretcher. Tumakbo siya papalapit dito, ngunit ang mga mata niya ay napadako sa lalaking nakaluhod sa damuhan, ilang talampakan lang ang layo, isang lalaking marumi, pagod at umuubo, ngunit ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng kaguluhan, ng mga sirena, at ng liwanag mula sa apoy. Ang galit at pagmamataas sa mga mata ni Ara kaninang hapon ay napalitan ng lubos na pagkalito at pagkabigla. Ang lalaking kanyang hinamak, ang traffic enforcer na binigyan niya ng tiket, ay ang siya palang nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Nabitawan ni Ara ang kanyang mamahaling bag, ang mga laman nito, lipstick, cellphone, at ang sulat mula sa bangko, ay kumalat sa damuhan, hindi na niya pinansin. Ang tanging nakikita niya ay si Marco. Ang kanilang dalawang mundo, na dapat sana ay magkahiwalay, ay muling pinagbangga ng tadhana sa paraang pinakamalupit at pinakahindi inaasahan. Ang puot na naramdaman niya kanina ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Isang pagtataka. Isang pagkalito. At marahil, isang maliit na butil ng pasasalamat na nagsisimulang tumubo sa kanyang naguguluhang puso. Samantala, dahan-dahang naibaling ni Doña Elvira ang kanyang ulo. Ang oxygen mask ay bahagyang nagpapalinaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang anak at pagkatapos ay ang lalaking nagligtas sa kanya, na ngayon ay dahan-dahang tumatayo sa tulong ng isang paramedic. Habang tumatama ang ilaw mula sa ambulansya sa mukha ni Marco, luminaw ang kanyang mga tampok sa paningin ng matanda. Ang mukha ay hindi pamilyar sa kanya bilang isang traffic enforcer. Ngunit ito ay isang mukha na nakaukit sa kanyang pinakamadilim na alaala. Ang mukha ng binatang lalaki mula sa mga ulat ng pulisya 5 taon na ang nakalipas. Ang mukha ng lalaking sangkot sa aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Ang pagkalito sa mukha ni Doña Elvira ay biglang napalitan ng isang malamig na takot at pagkamuhi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay bumilis, hindi na dahil sa usok, kundi dahil sa multo ng nakaraan na biglang nagkatawang tao sa kanyang harapan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo. Sa wakas, sa isang nanginginig at puno ng pait na boses, na narinig lamang ni Ara na nakalapit na sa kanya, ibinulong niya ang mga salitang nagpabago muli sa lahat. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ang mga salitang iyon, kahit pabulong, ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Ang tinig ng kanyang ina ay puno ng isang bagay na mas malalim pa sa pagkabigla, isang bakas ng takot, at isang hindi maikakailang pait. Tumingin si Ara mula sa namumutlang mukha ng kanyang ina patungo sa lalaking nakatayo sa di kalayuan. Si Marco de Leon. Nakatayo lang ito roon, ang suot mula sa sunog ay nagpapatingkad sa kapusyan ng kanyang mga mata. Nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon nito nang marinig ang sinabi ni Doña Elvira. Ang bakas ng pagod ay napalitan ng isang pamilyar na lungkot, isang anino na tila laging bumabalot sa pagkatao nito. Hindi ito nagsalita. Tila naiintindihan nito ang kahulugan sa likod ng tanong ng kanyang ina. Mama, siya po ang nagligtas sa inyo, mahinang sabi ni Ara, sinusubukang unawain ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. Ang isipin lang ang maaaring nangyari ay nagdulot ng malamig na kaba sa kanyang dibdib.
Ngunit si Doña Elvira ay umiling lang, ang mga mata ay hindi inaalis kay Marco, na para bang nakakita ito ng isang masamang pangitain. Dalhin niyo na ako sa ospital, utos niya sa mga paramedic, ang boses ay naging malamig at may otoridad, bago muling bumaling kay Ara. At ikaw, Arabella, huwag mo nang lalapitan ang lalaking iyan. Naintindihan mo? Walang pagkakataong sumagot si Ara. Mabilis na isinara ng mga paramedic ang pinto ng ambulansya, at sa isang iglap, umalis na ito, kasama ang ugong ng sirena na tila isang paalam. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang isip ay isang buhol ng mga tanong. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ng kanyang ina? Paano sila nagkakilala? At bakit ang isang bayani ay tinuturing na parang isang kaaway? Tumingin siya kay Marco na ngayon ay kinakausap ng isang pulis, marahil ay kinukuhanan ng salaysay. Nakita niya itong tumango, magalang na sumagot, at pagkatapos ay tumalikod na, naglakad patungo sa kanyang motorsiklo na nakaparada sa dilim, malayo sa mga kumikinang na ilaw ng mga emergency vehicle. Isang malakas na puwersa ang nagtulak kay Ara na kumilos. Utang na loob. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Iniligtas ng lalaking ito ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Hindi niya maaaring hayaan na lang itong umalis na parang isang estranghero. Sandali, sigaw niya. Huminto si Marco sa paglalakad ngunit hindi ito lumingon. Nilapitan siya ni Ara, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay lumulubog sa basang damuhan. Salamat, sabi niya, ang mga salita ay tila hindi sapat. Salamat sa ginawa mo. Utang ko sa iyo ang buhay ng mama ko. Doon lang ito dahan-dahang humarap sa kanya. Sa malapitan, kitang-kita niya ang mga gasgas sa braso nito at ang pamumula ng mga mata nito dahil sa usok. Ngunit sa kabila ng dumi at pagod, may isang dignidad sa tindig nito na hindi niya napansin kaninang hapon. Ginawa ko lang po kung ano ang tama, ma'am, sagot nito, ang boses ay magalang pa rin, ngunit may distansya. Ang ma'am B ay parang isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Hindi. Higit pa sa tama ang ginawa mo. Isinugal mo ang buhay mo, giit ni Ara. Dinukot niya ang kanyang checkbook mula sa bag na pinulot niya kanina. Gusto kitang bayaran. Sabihin mo lang kung magkano. Kahit ano, di. Huminto siya sa pagsasalita nang makita niyang muling nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Ang lungkot ay napalitan ng pagkadismaya. Isang pamilyar na pagkadismaya na nakita na niya kanina. Hindi lahat ng bagay na babayaran ng pera, ma'am, malamig na sabi nito. At ang buhay ng isang tao, lalo na. Kung gusto ninyong magpasalamat, sapat na po na ingatan ninyo ang inyong ina. Tumalikod na ito muli at nagsimulang maglakad. Ang mga salita nito ay tumama kay Ara, hindi dahil sa lamig ng tono, kundi dahil sa bigat ng katotohanan nito. Muli, naramdaman niya ang kahihiyan. 2 beses sa isang araw, sinubukan niyang gamitin ang pera para ayusin ang sitwasyon. 2 beses din siyang nabigo sa harap ng lalaking ito. Wait, habol niya ulit. Okay, I'm sorry. Hindi ko iyon sinasadya. Huminga siya ng malalim. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Muli itong huminto. Sa pagkakataong ito, tumagal ng ilang segundo bago ito lumingon. Marco. Marco de Leon. Arabella. Pero Ara na lang. Isang bahagyang, halos hindi mahahalata, ng ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ngunit ito ay isang ngiting malungkot. Alam ko, sabi nito. Ang simpleng sagot na iyon ay nag-iwan ng isa na namang tanong sa isipan ni Ara. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang abalang lugar ng mga investigador at insurance adjusters. Faulty electrical wiring, iyon ang opisyal na sanhi ng sunog. Pansamantala, si Ara at ang kanyang ina ay tumuloy sa isang 5-star hotel na pag-aari ng isang kaibigan ng kanilang pamilya. Si Doña Elvira ay mabilis na nakalabas ng ospital, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sakit. Tuwing babanggitin ni Ara ang pangalan ni Marco o ang kabayanihan nito, agad na nagbabago ang timpla ng kanyang ina. Isang malaking pagkakamali ang pagpunta niya roon, sabi nito isang araw, habang nakatanaw sa bintana ng kanilang hotel suite. His bad luck, Ara. Isang kamalasan. Layuan mo siya. Ang paulit-ulit na babala, na walang kasamang paliwanag, ay lalo lamang nagpaalab sa kuryosidad ni Ara.
Sino si Marco de Leon? At anong kamalasan ang dala niya? Hindi niya mapigilan ang sarili. Isang hapon, pagkatapos ng isang nakakapagod na pakikipag-usap sa mga abogado, nagmaneho siya papunta sa presinto ng pulisya, kung saan niya naisip na maaaring nakaistasyon si Marco. Nagbakasakali lang siya. At naroon nga ito. Nakaupo sa isang bench sa labas, nagbabasa ng isang libro habang nakabreak. Ang suot nitong uniforme ay malinis at plansado, na para bang hindi ito ang lalaking sumuong sa apoy ilang gabi lang ang nakalipas. Nag-alinlangan si Ara, ngunit huminga siya ng malalim at nilapitan ito. Nag-angat ng tingin si Marco nang maramdaman ang kanyang anino. Ang pagkagulat ay malinaw sa kanyang mga mata. Ma'am. Ara, pagtatama nito sa sarili. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang kamustahin, sagot ni Ara. Umupo sa kabilang dulo ng bench, pinapanatili ang isang maingat na distansya. At para mag-sorry ulit sa inasal ko. Sa kalsada at sa offer ko. Ibinaba ni Marco ang kanyang libro. Isang nobela ni Eshonel Jos. Kalimutan niyo na iyon. Ang mahalaga, maayos na ang mama niyo. Maayos na siya pero galit siya sa'yo. Bakit? Diretsahang tanong ni Ara. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Marco. Umiwas ito ng tingin. May mga bagay na mas mabuting hindi na binabalikan. Pero gusto kong malaman. May utang na loob ako sa'yo. At hindi ko maintindihan kung bakit ang taong nagligtas sa amin ay ang taong kinamumuhian ng nanay ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga sasakyan mula sa di kalayuan. Mahilig ka pala sa mga libro, pag-iiba ni Ara ng usapan, tinuturo ang nobelang hawak nito. Bahagyang gumaan ang mukha ni Marco. Dito ako tumatakas. Tumakas mula saan? Tumingin ito sa kanya, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang isang siwang sa pader na nakapalibot dito. Isang siwang na nagpapakita ng isang binatang puno ng pangarap at talino, hindi isang simpleng traffic enforcer. Mula sa realidad, minsan. Ang pag-uusap na iyon ang naging simula. Nasundan pa ito ng iba pa. Mga pagkikita na hindi sinasadya, sa isang coffee shop kung saan pareho silang napadaan, sa isang bookstore kung saan hinahanap niya ang librong binabasa nito. Bawat pag-uusap ay nag-aalis ng isang patong ng kanyang paunang paghusga. Nalaman niyang si Marco ay matalino, may malalim na pananaw sa buhay, at may isang klase ng kabutihan na simple pero totoo. Isang gabi, habang naglalakad sila sa isang parke pagkatapos magkape, hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Marco, may nararamdaman ako para sa'yo. Ang mga salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig, hindi pinag-isipan, ngunit puno ng katotohanan. Huminto sila sa ilalim ng isang puno, ang malabong ilaw mula sa poste ay lumilikha ng mga anino sa kanilang mga mukha. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Marco na mabilis na napalitan ng pamilyar na lungkot. Ara, hindi pwede. Bakit? Dahil sa estado natin sa buhay? Dahil sa tingin mo hindi ka karapat-dapat? Hindi, mabilis niyang sagot. Dahil sa mama mo. Tama siya. Hindi ako ang taong para sa'yo. Bigyan mo ako ng dahilan. Isang totoong dahilan, giit ni Ara, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Huminga ng malalim si Marco. Tumingin ito sa malayo na para bang tinitimbang ang bigat ng mga salitang kanyang bibitawan. Dahil ang kamalasang sinasabi niya ay totoo. Dahil ang nakaraan ko ay konektado sa pamilya ninyo sa paraang hindi mo magugustuhan. Ang misteryo sa kanyang mga salita ay lalo lang nagpatindi sa damdamin ni Ara. Hinawakan niya ang kamay nito. Wala akong pakialam sa nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon. Tumingin si Marco sa kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng anino. Ang nakita lang ni Ara ay ang isang lalaking puno ng pag-ibig at pag-aalala. Dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Ang mundo ni Ara ay tila huminto, naghihintay. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang boses ang pumunit sa kanilang sandali. Ara! Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng isa pang post ng ilaw, ay ang pinsan ni Ara, si Katrina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang paghusga. Habang nakatingin si Ara sa gulat na mukha ng kanyang pinsan,
alam niyang ang sikreto nila ay hindi na mananatiling sikreto. At hindi nagtagal, nakarating nga ang balita kay Doña Elvira. Kinabukasan, hinarap siya ng kanyang ina. Walang sigawan. Walang iyakan. Tanging isang malamig at nakakakilabot na katahimikan. Ipinagbawal ko na sayo ang lalaking yan, Arabella. Pero mama, hindi niyo siya kilala. Ako ang hindi mo kilala, anak, ganti ni Doña Elvira. Tumayo ito at lumapit sa isang nakakandadong bowl sa sulok ng kanilang hotel suite, isang bowl na nailigtas mula sa sunog. Binuksan niya ito. Sa loob, kinuha niya ang isang lumang folder. Gusto mo ng dahilan? Gusto mong malaman kung bakit kamalasan ang lalaking yan? Inihagis ni Doña Elvira ang folder sa ibabaw ng mesa. Basahin mo. Basahin mo kung sino talaga ang Marco de Leon na yan. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ang folder. Ang mga laman nito ay mga lumang artikulo ng dyaryo, mga litrato ng isang karambola ng mga sasakyan, at mga kopya ng police report. Ang mga mata niya ay mabilis na nagbasa, hinahanap ang katotohanan. At natagpuan niya ito. Sa isang maliit na seksyon ng report, sa ilalim ng A drivers involved. Isang pangalan ang nakasulat ng malinaw, isang pangalan na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang pangalan na nagsimula ng magkaroon ng lugar sa kanyang puso. Driver of Vehicle Easy, Marco de Leon. At sa itaas ng report, ang pangalan ng biktima, Don Ricardo Valderrama. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tumingala siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. Ang lalaking nagligtas sa buhay ng kanyang ina ay ang siya ring lalaking sangkot sa aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang ama. Ang katahimikan ng gabi ay may sariling tunog para kay Marco. Ito ay ang banayad na ugong ng lumang bentilador, ang malayong kahol ng aso, at ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang sikat ng buwan na tumatago sa maliit na bintana ay nagbibigay liwanag sa isang teleponong hindi tumutunog. Kanina pa siya naghihintay. 1 oras. 2 oras. Ang mga minuto ay gumagapang na parang mga suso, bawat isa ay may dalang bigat ng pag-aalinlangan. Ang huli nilang pag-uusap ni Ara ay natapos sa isang nakabiting tanong, sa isang pangakong hindi natuloy na pinutol ang pagdating ng pinsan nito. Mula noon, wala na siyang natanggap na tawag o kahit isang mensahe. Alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang ito na iyon. Ang katahimikan ay ang sagot. Ang balitang nakarating kay Doña Elvira ay ang mitsa na sisira sa anumang namamagitan sa kanila. Dapat ay hindi na ako umasa, sabi niya sa sarili, isang pamilyar na pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Dapat ay una pa lang, nilayuan ko na siya. Ngunit paano? Paano niya lalayuan ang isang babaeng sa loob ng maikling panahon ay nagbigay kulay sa kanyang kulay-abong mundo? Paano niya tatalikuran ang mga mata nitong, sa kabila ng pagmamataas, ay nakitaan niya ng bakas ng kalungkutan na katulad ng sa kanya? Ang pag-ibig, para kay Marco, ay isang karangyaang hindi niya kayang angkinin. Ito ay para sa mga taong may malinis na nakaraan at maliwanag na hinaharap. Ang sa kanya ay puno ng anino, ng isang kasalanang hindi niya magawang takasan kahit saan siya magpunta. Isang malakas na katok sa pinto ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Napatalon ang kanyang puso. Si Ara? Nagpunta ba siya rito? Mabilis siyang tumayo at binuksan ang pinto. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang babaeng kanyang inaasahan. Ito ay si Ara, ngunit ibang Ara. Ang lambot sa mga mata nito ay wala na. Ang ngiti na unti-unti na niyang nakasanayan ay naglaho. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang babaeng nasasaktan, galit at wasak. At sa mga kamay nito, hawak niya ang isang folder. Isang lumang folder na alam ni Marco kung ano ang nilalaman. Ang multo ng kanyang kahapon. Sinungaling ka, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng lason. Hindi ito isang tanong. Isa itong hatol. Walang imik, inihagis ni Ara ang folder sa dibdib niya. Kumalat ang mga papel sa semento ng kanyang maliit na silid. Ang mga larawan ng nagkabanggang sasakyan. Ang kopya ng police report.
Ang pangalan niya at ang pangalan ni Don Ricardo Valderrama. Pumasok si Ara sa silid, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang lahat ng ito ang kabaitan mo, ang pagligtas mo sa mama. Isang malaking pag-arte lang ba yun? Isang paraan para maibsan ang konsensya mo. Ara, hindi totoo yan, mahinang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa malayo. Ang sakit sa mga mata ni Ara ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Pakinggan mo muna ako. Pakinggan ka, tumawa si Ara, isang tawang walang kagalakan. Narinig ko na ang lahat. 5 taon, Marco. 5 taon naming inakala na isa lang itong masamang aksidente. Pero ang totoo, ang lalaking pumatay sa papa ko ay ang siya ring lalaking hinahayaan kong pumasok sa buhay ko. Sa puso ko. Hinawakan niya ang dibdib na para bang sinusubukang pigilan ang pagguho nito mula sa loob. Ang bawat salita ay isang patak ng luhang hindi niya pinapakawalan. Ikaw ang pumatay sa papa ko, sigaw niya, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Hindi ko siya pinatay, sigaw pabalik ni Marco, ang kanyang sariling sakit ay kumawala na. Isang aksidente ang nangyari, Ara. Isang aksidente na hindi ko ginusto. Aksidente, tanong ni Ara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakasulat dito. Ang pangalan mo. Nandoon ka. Nandoon ako, pag-amin ni Marco, ang kanyang boses ay desperado. Pero pakinggan mo ako kahit ngayon lang. Pakiusap. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan nitong marinig ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Gabi noon, umuulan ng malakas, pagsisimula niya, ang bawat salita ay isang pagbabalik sa gabing iyon. Ang kalsada ay madulas. Nasa tamang linya ako, Ara. Hindi ako mabilis. Ngunit may isang truck, isang itim na truck na walang plaka, bigla na lang itong sumulpot mula sa isang eskinita at dire-diretsong sumalubong sa akin. Walang ilaw. Para itong isang multo. Natigilan si Ara sa pag-iyak, nakikinig, ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ang pagdududa. Wala akong pagpipilian, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa alaala. Kinabig ko ang manibela para iwasan ito. Pero huli na ang lahat. Nawalan ako ng kontrol sa sasakyan at doon ko nabangga ang sasakyan ng papa mo. At nasaan ang truck na iyan ngayon, may panunuyang tanong ni Ara. Bakit walang nabanggit na truck sa report na ito? Dahil naglaho ito, halos pasigaw na sagot ni Marco. Pagkatapos ng banggaan, sa gitna ng kaguluhan, umalis ito na parang bula. May mga nakakita, Ara. Nagtestigo sila sa korte. Kaya ako napawalang sala. Ngunit walang nakakuha ng plaka. Walang nakakilala sa driver. Para sa mga pulis, isa lang itong unidentified vehicle. Isang kasong hindi na nila binigyan ng pansin. Yumuko si Marco, ang bigat ng 5 taon ay muling pumatong sa kanyang mga balikat. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko ang gabing yon. Araw-araw, dala-dala ko ang bigat ng pagkamatay ng papa mo. Nandoon ako. At iyon ang kasalanang habang buhay kong pagbabayaran. Pero maniwala ka sa akin, Ara, hindi ko siya pinatay. Hindi ko sinasadya. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Ara si Marco, sinusubukang hanapin ang kasinungalingan sa kanyang mga mata. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang lalaking nagdurusa, isang lalaking biktima rin ng isang pangyayaring sumira sa kanilang lahat. Ang galit sa kanyang puso ay nagsimulang mag-alinlangan. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at malalim. Kahit na totoo pa iyang sinasabi mo, sabi niya sa wakas, ang boses ay mahina na. Hindi nito mababago ang katotohanan. Na kung wala ka sa kalsadang iyon noong gabing iyon, buhay pa sana si Papa. Ang mga salitang iyon ang huling patak. Ang katotohanang iyon ang pader na hindi na nila kayang gibain. Tumalikod si Ara, handa nang umalis. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, isang boses ang pumigil sa kanya. Ara, sandali. Hindi ito si Marco. Nakatayo sa may pintuan, nakasandal sa isang mamahaling itim na sedan, ay isang lalaking nakasuot ng isang perpektong plansadong suit. Matangkad, makisig, at may isang ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Anton Legarda. Anak ng pinakamalaking karibal sa negosyo ng kanilang pamilya. Anton, nagtatakang tanong ni Ara. Anong ginagawa mo rito?
Sinusundan ka, syempre, sagot ni Anton, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Ara patungo kay Marco, na ngayon ay nakatayo sa likuran niya. Tiningnan ni Anton si Marco mula ulo hanggang paa, na maihalong pagkamuhi at pagmamaliit. Nag-aalala ako para sa'yo. At mukhang tama nga ang hinala ko. Lumapit si Anton kay Ara at marahang inakbayan ito, na para bang pinoprotektahan mula sa isang panganib. Halika na, Ara. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Teka, paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Ara, naguguluhan. Ang mama mo ang tumawag sa akin. Nag-aalala siya. Sinabi niyang baka puntahan mo ang lalaking ito, sabi ni Anton, ang huling mga salita ay puno ng dumi. Narinig ko ang lahat. At nalulungkot ako para sa'yo, Ara.